Lampas 11:00 na ng gabi, ang kusina ay nababalot sa isang di pangkaraniwang katahimikan. Si Liza Santos, 48 taong gulang, ay tinatapos ang huling hugasin, isang ritual na tila hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng tubig mula sa gripo, na lalo pang nagpapatingkad sa nakabibinging katahimikan mula sa sala. Dapat sana ay nandoon ang kanyang asawang si Leo at ang subordinate raw nito sa opisina na si Sabrina. Ang dalas ng pag-akyat ni Sabrina sa kanilang bahay ay naging abnormal. Isang malamig na parang yelo ang unti-unting namumuo sa dibdib ni Liza. 25 taon na silang kasal, at mula pa noon ay kasama na nila ang mga biyenan niya. Inako niya ang lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga. Iyon ang tungkulin ng isang asawa at manugang isang paniniwalang kailanmay hindi niya kinuwestiyon. Ngunit ngayon, ang dedikasyong iyon ay tila guguho mula sa kanyang kinatatayuan. Ang hindi pa alam ni Liza, isang tuyong pag-ubo ang maririnig mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakatayo roon ang biyenan niyang si Aling Flora, 75 taong gulang. Nang pulumpi ng pandan-pandan-pandan-pandan-pan, 3 taon na ang nakalipas mula nang ma-diagnose ito na may demensya. At, mula noon, ang mga kilos at salita nito ay pabago-bago. Nay, bakit po? Gising pa po pala kayo. Malamig po ang gabi, bumalik na po kayo sa kwarto ninyo. Pinutol ni Aling Flora ang sasabihin ni Liza. Ang mga labi ng matanda ay ngumiwi. Ang liwanag sa mga mata nito ay hindi malabo tulad ng dati. Ito ay malamig at matalim, parang isang patalim. Lumayas ka! Ang mababa at paos na boses ay nagpayanig sa eardrums ni Liza. Po? Ang sabi ko, lumayas ka sa bahay na to. Ngayon din, sa biglaang sigaw, tila nanigas ang puso ni Liza. Hawak-hawak ni Aling Flora ang isang luma at kulay asul na windbreaker. Ito ang nag-iisang disenteng pangginaw na isinusuot ni Liza tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Regalo ito sa kanya ni Aling Flora noong kaarawan niya, 5 taon na ang nakalipas, bago pa man lumala ang demensya nito. Lagi mong tatandaan, nagpapasalamat ako sa'yo. Anak, sabi nito, noon na may ngiti. Isa itong alaala. Tinitigan ni Aling Flora ang windbreaker na may pagkasuklam. Sa sumunod na sandali, buong lakas niya itong ibinato sa mukha ni Liza. Isang kalabog ang umalingaw-ngaw habang tinatakpan ng windbreaker ang mukha ni Liza. Amoy ng lumang tela at bahagyang alikabok. Isama mo yang basahan mong yan at maglaho ka na. Dahil sa'yo, nabubulok ang pamilyang to. Hindi makapagsalita o makagalaw si Liza sa sobrang pagkabigla. Sintomas lang ba ito ng demensya? Hindi. Iba ang biyenan niya ngayong gabi. Ang mga mata, ang titig, at ang puot sa kanyang mga salita ay napakalinaw. Sa sandaling iyon, isang pigil na halakhak ang narinig niya mula sa sala. Boses ni Leo. Tama ang sinabi ni nanay. Bakit hindi ka muna magpalamig sa labas? Umalis ka muna sandali hanggang sa kumalma si nanay. Nakaupo si Leo sa sopa. Nakahalokip-kip at may mapanuyang tingin kay Liza. Sa tabi niya, si Sabrina ay may mapagtagumpay na ngiti. Ang kinis ng kanyang batang balat at mamahaling damit ay lalong nagpatingkad sa kaawa-awang kalagayan ni Liza. Tita, narinig niyo po ang sinabi ni Mama, di ba? Bakit hindi po muna kayo magbakasyon? Kami na po ang bahala kay Mama. Ang mga salita ni Sabrina ay may malagkit na tamis na unti-unting lumalason sa puso ni Liza. Ang kanyang asawa at ang batang babaeng ito ay ganap ng magkasabwat. Naramdaman ni Liza ang panlalamig ng buo niyang katawan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Patuloy na pagsigaw ni Aling Flora. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang pinupulot ang windbreaker sa sahig. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay sinlamig ng yelo. Humakbang siya, isa-isang hakbang patungo sa pinto. Si Leo ay hindi man lang tumayo.
Si Sabrina ay masayang pinapanood ang eksena. 25 taon ng paglilingkod sa pamilyang ito, at ito ang kahahantungan? Nang mahawakan niya ang malamig na doorknob, isang huling salita mula kay Leo ang tila sumaksak sa kanyang likuran. Tatawagan kita pagkalipas ng ilang araw. Hanggang doon, huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Isang malakas na kalabog ang sumara sa pinto. Naiwan si Liza na mag-isa sa malamig na pasilyo ng kondominium na hinahampas ng hangin ng hating gabi. Hawak niya ang isang lumang windbreaker. Iyon lamang ang tanging bagay na pinayagang dalhin niya mula sa bahay na iyon ang kanyang buong yaman. Nanunuot sa buto ang lamig sa labas. Isinuot ni Liza ang windbreaker at marahang bumaba sa hagdanan. Hindi na niya alam kung ang dumadaloy sa kanyang pisngi ay dahil sa malamig na hangin o dahil sa luha. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging pumasok sa kanyang isip ay ang kalapit na construction site. Bakit ganoon na lamang kalinaw ang puot na ipinakita sa kanya ng kanyang biyenan? Imposibleng sintomas lang iyon ng demensya. Tila ba siya ay isang aktor na gumaganap sa isang isinulat na script? Isang madilim na pagdududa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Liza. Paglabas niya ng kondominium, ang nanunuot na lamig ng gabi ay walang awang humampas sa katawan ni Liza. Ang temperatura ay bumaba na, at ang manipis na pantulog sa ilalim ng windbreaker ay hindi sapat para labanan ang lamig. Dinala ng kanyang mga paa si Liza sa likod ng gusali, sa isang construction site. Doon, isang abandonadong kubol na yari sa yero at plywood ang tahimik na nakatayo sa dilim. Dati, noong part-time siyang tagalinis, dito siya kumakain ng tanghalian at nagpapahinga. Ilang buwan nang natigil ang konstruksyon at wala ng katao-tao. Nang hawakan niya ang kinakalawang na hawakan ng pinto, isang magaspang na tunog ang umalingaw-ngaw at bumukas ito. Ang loob ay kasing lamig ng labas at isang masangsang na amoy ng alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nang hihinang naupo si Liza sa ibabaw ng mga nakatambak na karton. Mahigpit niyang niyakap ang sarili sa loob ng windbreaker. Sa sandaling iyon, ang mga pinipigilang emosyon ay bumuhos na parang isang nasirang dam. Mainit na luha ang sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa loob ng 25 taon, ang buhay ni Liza ay palaging para sa kanyang pamilya. Pag-aalaga sa mga biyenan, pagsuporta sa karera ni Leo, at pagpapalaki sa kanilang kaisa-isang anak. Palaging huli ang kanyang sarili. Lahat ng gusto niya, lahat ng pangarap niya, ay isinantabi niya. Naniniwala siyang iyon ang kabutihan ng isang mabuting asawa. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay guguho. Nagsimulang magbago si Leo mga 2 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon nang iuwi niya si Sabrina na ipinakilala niyang bagong subordinate sa opisina. Noong una, para lang daw sa mga meeting, ngunit unti-unting dumalas ang pagbisita ni Sabrina hanggang sa naging normal na siyang kasama sa hapagkainan tuwing weekend. Sa tuwing nangyayari iyon, may kirot na parang tinik sa dibdib ni Liza. Pero pinipigilan niya ito sa pag-aakalang ayaw niyang makasagabal sa trabaho ng asawa. 3 taon naman nang ma-diagnose si Aling Flora na may demensya. Noong una, bahagya lang itong nakakalimot. Ngunit nitong huling 6 na buwan, tila biglang lumala ang kanyang kondisyon. At ang panahong iyon ay kasabay ng pagsisimula ng pagdalaw ni Sabrina. Pinunasan ni Liza ang kanyang luha gamit ang manggas ng windbreaker at marahang hinaplos ang tela. 5 taon na ang nakalipas, sa kanyang kaarawan, dinala siya ni Aling Flora sa department store. Liza, anak, pasensya ka na sa lahat ng hirap mo rito. Ito ang pasasalamat ko sa'yo. Malamig ang Pasko. Kaya isuot mo to para hindi ka ginawin. Ang ngiti sa mukha ni Aling Flora noon ay parang isang tunay na ina. Ang biyenan niya noon ay turing sa kanya na parang tunay na anak. Ang parehong biyenan na iyon
ang nagbato ng windbreaker na ito sa mukha niya kanina. Ang mga matang puno ng puot, nanginginig siya sa tuwing naaalala ito at ang kanyang asawa at kabit na nanonood lang. Ang hangin na pumapasok sa mga siwang ng kubol ay gumagawa ng isang nakakatakot na ugong. Niyakap ni Liza ang kanyang mga tuhod at siniksik ang sarili sa isang sulok. Ano na ang mangyayari sa kanya? Tatawag pa kaya si Leo? O tuluyan na siyang mabubura sa pamilya at sa lipunan? Ang lamig, kalungkutan, at takot sa hinaharap ay walang awang gumugutay sa kanyang puso. Wala siyang magawa kundi ang maghintay sa pagsikat ng araw. Ang lamig mula sa sementadong sahig ay unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Mahigpit niyang niyakap ang windbreaker, ang regalong dating puno ng init at pagmamahal ng biyenan, ay isa na lamang malamig na tela na nagpapaalala sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang hindi pa alam ni Liza, sa lumang windbreaker na ito na kanyang pinanghahawakan, nakatago ang isang maliit na sinulid ng pag-asa na babago sa kanyang desperadong sitwasyon. Sa ngayon, tanging ang pagyakap sa nanginginig na katawan at puso ang kanyang magagawa. May bukas pa kaya para sa kanya? Ang tanong na iyon ay nanatiling walang sagot sa malalim at malamig na kadiliman ng kubol. Ang gabi sa kubol ay parang walang katapusan. Ang ugong ng hangin sa labas ng manipis na pader ay parang iyak ng isang kaluluwa na unti-unting umuubos sa kanyang katinuan habang nanginginig sa lamig. Pilit na pinatakbo ni Liza ang kanyang isip. Ang mga nangyari kagabi ay masyadong kakatwa para ituring na simpleng epekto lang ng demensya. Sa isip ni Liza, ang mga kilos ni Aling Flora sa mga nakalipas na buwan ay isa-isang nag-flashback na parang eksena sa pelikula. Noong una, ang sintomas ni Aling Flora ay talagang banayad lang. Ay, ano nga ulit yung sasabihin ko? O pagkakamot ng ulo? O pagkalimot kung anong araw na? Walang malaking epekto sa araw-araw na buhay. Ngunit nang magsimulang dumalaw si Sabrina, 6 na buwan na ang nakalipas, kitang-kita ang pagbabago. Isang gabi, habang naghahapunan. "Good evening po, pasensya na sa abala," sabi ni Sabrina pagpasok sa sala. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang ibinagsak ni Aling Flora ang hawak nitong tasa sa mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at tumilapon ang tsaa. "Nasaan ako? Sino ako?" sigaw nito bago magkulong sa kanyang silid. Gulat si Sabrina. Si Leo naman, na may pagkalito, ay nagsabi kay Liza, "Ano na namang nangyayari kay nanay?" Parang biglang lumala ang sakit niya. Noong panahong iyon, pilit ding pinaniwala ni Liza ang sarili na lumalala na nga ang demensya ng biyenan. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may kakaibang pakiramdam dahil noong umaga ng araw na iyon, kasama pa niya si Aling Flora sa hardin, masayang nag-aalaga ng mga bulaklak at nagkukuwento tungkol sa apo nila. Ang Aling Flora noon ay malinaw na malinaw ang isip. Paulit-ulit ang ganitong pangyayari. Tanging kapag nandoon si Sabrina, doon lang nagwawala si Aling Flora. Minsan, bigla itong kakanta ng mga pambatang awit o bubuksan ang lahat ng bintana sa gitna ng malamig na gabi dahil naiinitan daw siya o uupo sa sahig at iiyak na parang bata. Sa tuwing nangyayari iyon, napapabuntong hininga si Leo at sasabihing, "Hindi ko na yata kaya to. Baka kailangan na nating humanap ng facility para kay nanay." Si Sabrina naman sa tabi niya ay sasang-ayon, "Opo, Leo. Kung iisipin ang kapakanan niyo, mas mabuti kung ipaubaya na natin siya sa mga propesyonal." Sa tuwing naririnig iyon ni Liza, naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya kayang isipin na ilagay sa isang institusyon ang biyenang matagal ng kasama. Ngunit may isang bagay na si Liza lang ang nakakaalam. Kapag wala si Sabrina at nasa trabaho si Leo, si Aling Flora ay sobrang normal. Kapag silang dalawa lang, malinaw itong magsalita at maayos ang kilos. Manonood sila ng teleserye at magkokomento. Ang ganda ng artistang yan dati, ano?
o magpaplano ng lulutuin para sa hapunan. Ang kilos niya ay malayong malayo sa isang pasyenteng may demensya. Minsan, naglakas loob si Liza na magtanong, "Nay, ayos lang po ba talaga kayo? Parang nahihirapan po kayo nitong mga nakaraang araw." Hinigpitan ni Aling Flora ang hawak sa kamay ni Liza at may seryosong tingin na sinabi, "Liza, anak, ayos lang ako. Ikaw ang mag-ingat." Noon, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin noon. Inisip niyang bahagi lang ito ng sakit na nagsasabi ng mga bagay na walang koneksyon. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ito sa loob ng malamig na kubol, tila may malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Ang lahat ng piraso ay unti-unting nagkakabit-kabit. Kapag dumarating si Sabrina, isinusuot ni Aling Flora ang maskara ng demensya. Nakikita ito ni Leo at nagpaplanong ipasok siya sa facility. At kapag silang dalawa lang ni Liza, nagbibigay si Aling Flora ng mga misteryosong babala. Hindi ito nagkataon lang. May malinaw na intensyon. Sa malamig na hangin ng kubol, isang kilabot ang gumapang sa likod ni Liza. Ang demensya ba ng biyenan niya ay dahil talaga sa sakit? O isa itong malaking dula na ginaganap niya para protektahan ang isang bagay? O labanan ang isang bagay? Nang maisip niya ang posibilidad na iyon, ang puso ni Liza ay nagsimulang tumibok ng malakas dahil sa takot at pagkalito. Kung totoo ito, ano ang sinusubukang gawin ng kanyang biyenan? Ang maputlang liwanag bago mag-umaga ay unti-unting pumasok sa bintana ng kubol. Gising buong gabi, mabigat ang ulo ni Liza dahil sa pagod at pagkalito, ngunit ang kanyang isip ay kakaibang alerto. Ang suspetsa kagabi na umaarte lang ang kanyang biyenan ay umiikot sa kanyang isip na nagpapabalik sa mga pira-pirasong alaala. Oo nga pala, may kakaiba ring nangyari noong nakaraang buwan, kaarawan ni Leo. Siyempre, nandoon din si Sabrina sa hapagkainan. Matapos hipan ang kandila ng birthday cake at pumalakpak ang lahat, biglang nagbago ang itsura ni Aling Flora at sumigaw, "Sunog! Sunog!" Ngunit walang usok kahit saan. Nagkatinginan sina Leo at Sabrina habang abala si Liza sa pagpapakalma kay Aling Flora. Nasira ang okasyon at maagang natapos ang selebrasyon. Noon, inisip lang ni Liza na isa iyong halusinasyon dahil sa demensya. Ngunit kinagabihan, may nakita si Liza. May narinig siyang kaluskos mula sa silid ni Aling Flora. Dahan-dahan niyang sinilip sa siwang ng pinto at nakita ang biyenan na naghahalungkat sa isang drawer. Ang kilos nito ay hindi tulad ng isang pasyenteng may demensya, mabilis at may malinaw na layunin. Tila may hinahanap. Napigil ni Liza ang kanyang hininga at dahan-dahang isinara ang pinto. Ano ang hinahanap niya noon? At isang mas malinaw na alaala ang bumalik. Isang linggo na ang nakalipas. Pagkatapos ng hapunan, narinig ni Liza mula sa kusina ang bulungan ni Leo at Sabrina sa sala, yung tungkol kay nanay. Anong gagawin natin? Kailangan na nating bilisan, sabi ni Sabrina na may pag-aalala. Malapit nang maayos yan, sagot ni Leo. Sa sobrang lala ng kondisyon niya, siguradong papayag na rin si Liza na ipasok siya sa facility. Sa narinig, natigilan ang hawak ni Liza na espongha. Maayos? Anong ibig sabihin noon? Kinagabihan, hindi makatulog si Liza sa pag-aalala. Kinaumagahan, habang naglilinis siya sa silid ni Aling Flora, napansin niya ang isang nakabukas na maliit na notebook sa ibabaw ng mesa. Doon, nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Aling Flora, kailangang ituloy ang pag-arte. Kailangang protektahan si Liza. Nang mabasa iyon, isang kilabot ang gumapang sa likod ni Liza. Ngunit noon, hindi pa handa si Liza na tanggapin ang katotohanan. Pilit niyang sinabi sa sarili na isa lang itong delusyon dahil sa demensya at isinara ang notebook. Bakit hindi niya pinag-isipang mabuti noon? Bakit hindi niya napansin ang SOS ng kanyang biyenan? Ang pagsisisi ay sumisikip sa kanyang dibdib. Sa loob ng madilim na kubol, lahat ng pira-pirasong alaala
ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Hindi may demensya ang kanyang biyenan. O mas tama, pilit niyang ipinapakitang may demensya siya. Bakit? Ang sagot ay nasa notebook. Kailangang protektahan si Liza. Nagpapanggap si Aling Flora para protektahan si Liza. Ngunit kanino? Malinaw ang sagot. Sa asawa niyang si Leo at sa kabit nitong si Sabrina. Itinuturing ng dalawa na sagabal si Aling Flora at plano siyang ipatapon sa isang facility. Nalaman ito ni Aling Flora at para hindi pumayag si Liza, para protektahan si Liza, sinadya niyang magwala. Pero paano ipapaliwanag ang ginawa niya kagabi? Ang biyenang dapat ay nagpoprotekta sa kanya ang siyang nagpalayas sa kanya at may kasama pang puot at galit. Magkasalungat. Ngunit sa pagkakasalungat na iyon, tila naroon ang tunay na sagot. Walang kamalay-malay na hinigpitan ni Liza ang hawak sa windbreaker. Bakit sa dinami-dami ng bagay, ito ang ibinato sa kanya? Dahil ba sa alaala? Hindi lang iyon, may mas malalim na dahilan. Sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanya, may sinusubukang iparating si Aling Flora. Ang susi sa lahat ng ito ay maaaring nasa lumang windbreaker na ito. Tila may nag-udyok sa kanya. Sinimulang suriin ni Liza ang bawat sulok ng windbreaker. Ang liwanag na pumapasok sa kubol ay unti-unti nang nagiging puti, malapit ng mag-umaga. Ang katawan ni Liza ay naninigas sa lamig, ngunit ang kanyang isip ay nag-aalab sa mga hinala at teorya. Umarte si Aling Flora. At ang pagpapalaya sa kanya ay may espesyal na kahulugan. Ang susi ay nasa windbreaker na ito. Inilatag ni Liza ang windbreaker sa kanyang kandungan na parang isang mahalagang kayamanan. Ang tela ay pamilyar na sa kanya. Ngunit ngayon, tila ngayon niya lang ito unang nahawakan. Ang mga bulsa, kwelyo, dulo ng manggas walang kakaiba. Baka nag-iisip lang siya ng sobra. Akmang susuko na si Liza nang muli niyang yakapin ang windbreaker. Sa sandaling iyon, sa bandang kaliwang tagiliran, sa loob ng lining, may naramdaman siyang magaspang at kakaiba. Ano to? Dati, wala namang ganito. Binaligtad ni Liza ang windbreaker at maingat na sinuri ang bahaging iyon. Napansin niyang ang isang bahagi ng lining ay mas makapal at doble. Ang orihinal na tahi ay pino at maayos. Ngunit sa loob nito, may isa pang tahi halatang tinahilang gamit ang kamay. Hindi pantay at magaspang. Tila may itinago at minadaling isara. Kumabog ang puso ni Liza. Ito na! Mayroon ditong isang bagay! Gamit ang nanginginig na daliri, sinubukan niyang kalasin ang isang sinulid. Isang maliit na tunog ang narinig ng maputol ito. Isa-isa niyang maingat na kinalas ang tahi. Hirap igalaw ang kanyang mga daliri dahil sa pamamanhid sa lamig, ngunit desperado si Liza. Nang makalas ang ilang sentimetro ng tahi, may puting bagay siyang nakita mula sa siwang papel. Napigil niya ang kanyang hininga at dahan-dahang hinugot ang kapirasong papel. Ito ay isang maliit na nakatuping memo. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Doon, sa pamilyar na medyo nanginginig na sulat kamay ni Aling Flora, nakasulat, Liza, anak, pinupuntirya ka nila. Proprotektahan kita. Huwag na huwag mong bibitawan itong windbreaker. Nang mabasa iyon, bumuhos ang mainit na luha mula sa mga mata ni Liza, hindi siya nagkamali. Ang puot kagabi ay isang pag-arte lamang. Sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanya, pinoprotektahan pala siya nito. Pinigilan niya ang kanyang paghikbi. Mag-isa sa malamig na kubol, tahimik siyang umiyak. Sa loob ng 3 taon, mag-isang lumalaban si Aling Flora. Nagpapanggap na may demensya, nalaman ang masamang balak ng anak at manugang, at desperadong pinoprotektahan ang kanyang manugang. Ang hirap at kalungkutan na pinagdaanan nito, wala siyang kaalam-alam. Ang tanging naramdaman niya ay pagkalito at minsan, inis pa, ang konsensya ay dumudurog sa kanyang dibdib. Matapos umiyak, pinunasan niya ang luha at muling binasa ang memo. Pinupuntirya ka nila.
Ang nila ay sina Leo at Sabrina. Ngunit ano ang pinupuntirya? Ang pagpapalayas sa kanya, tila hindi lang iyon. Dela, ang mangdo, ang mala, may mas nakakatakot pa siyang nararamdaman. At bakit hindi dapat bitawan ang windbreaker na ito? Hindi lang dahil sa memo na ito. Siguradong may iba pang lihim na nakatago dito. Tila isang batang naghahanap ng kayamanan, muling sinuri ni Liza ang bawat sulok ng lining ng windbreaker. Ang maliit na memo na ito ang unang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit kasabay nito, tila ito rin ang pasukan sa mas malalim na kadiliman na kanyang haharapin. Ano ang kanilang pinupuntirya? Hanggat hindi niya nahahanap ang sagot, hindi na siya maaaring umatras. Mahigpit na kinagat ni Liza ang kanyang labi. Ang kanyang determinasyon ay muling nag-alab. Ang pagkabigla at ginhawa na dala ng unang memo ay nagbigay kay Liza ng panibagong lakas. Kakampi niya ang biyenan niya. At mayroon pang iba sa windbreaker na ito. Muli niyang kinapa ang lining. Sa bandang kanang bulsa sa dibdib, sa loob, naramdaman niya ang parehong kapal at gaspang. Mayroon ding isang bagay dito. Pagkatapos ng ilang minuto, isa pang nakatuping memo ang lumabas. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, binuksan niya ang pangalawang memo. Dito, mas apurahan ang mensahe, isinulat sa magulong letra. Liza, anak, sinasadya ko ito. Kailangan mong makaligtas. Mag-ingat ka sa plano nila, lalo na sa mga pagkaing at inuming ibibigay sa'yo. Huwag na huwag mong kakainin o iinumin. Makaligtas. Ang bigat ng salitang iyon ay nagpatigil sa paghinga ni Liza. Hindi ito simpleng usapin ng pagpapalayas. May panganib sa kanyang buhay at ang huling bahagi, huwag na huwag mong kakainin o iinumin. Sa pagbasa niyon, isang alaala ang malinaw na bumalik sa kanyang isip. Isang buwan na ang nakalipas, may ngiti sa labi na inabot ni Sabrina ang isang maliit na bote. Tita, parang maputla po kayo nitong mga nakaraang araw. Heto po, subukan nyo. Isang espesyal na supplement galing abroad. Napakabisa raw po. Hindi kayang tanggihan ni Liza ang kabaitan, kaya tinanggap niya ito. Ngunit kinagabihan, habang iinumin na sana niya ang supplement, pumasok si Aling Flora sa silid. At biglang inagaw ito. Liza, anak, huwag mong iinumin yan. Makinig ka sa akin, sabi nito bago lumabas ng silid, hawak ang bote. Noon, inisip niyang inatake na naman ito ng demensya. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nakita niya sa basurahan ng silid ni Aling Flora ang bote ng supplement, lahat ng tableta sa loob ay durog na. Bakit naman niya ginawa yon? Naisip niya noon na may halong inis, pero ngayon naiintindihan na niya. Sinadya ni Aling Flora na sirain ang supplement para protektahan siya. Baka may kung anong nakahalo doon. Isang kilabot ang gumapang mula sa kanyang mga paa. Isa pang alaala ang kumonekta. 2 linggo na ang nakalipas, seryoso ang mukha ni Leo na inabot ang isang dokumento. Liza! Hindi na tayo bumabata. Para kung sakaling may mangyari, kumuha tayo ng bagong life insurance. May nakita akong magandang produkto. Pirmahan mo lang dito. Nagtiwala si Liza na iniisip ng asawa ang kapakanan ng pamilya, kaya pumirma siya nang hindi binabasa ang detalye. Ngunit kinagabihan ding iyon, pumasok si Aling Flora sa silid niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, Liza, anak, may pinirmahan ka bang dokumento ngayon? Opo, insurance po. Mag-ingat ka, Liza. Bahagi yan lahat ng plano. Noon, hindi niya naintindihan. Inisip niyang delusyon lang ulit. Ngunit ngayon, lahat ng piraso ay nagtugma. Ang pagkuha ni Leo ng insurance para sa kanya ay bahagi ng isang masamang plano. Kung may mangyari sa kanya, mapupunta kay Leo ang pera, ang paghalo ng kung ano sa supplement para unti-unting manghina ang kanyang katawan hanggang sa isiping iyon. Hindi na makahinga si Liza sa sobrang takot. Ano ang plano ng kanyang asawa
at ng kabit nito? Ang sagot ay malinaw at malupit. Plano nilang patayin si Liza at kunin ang insurance money. Hawak ang dalawang memo. Alam na ni Liza ang lahat. Alam ni Aling Flora ang buong plano. Kaya sa loob ng 3 taon, nagpanggap siyang may demensya para labanan sila at protektahan si Liza. Ngunit bakit bigla siyang pinalayas kagabi? At bakit ibinigay ang windbreaker? Siguradong may nangyaring kritikal. Baka nasa huling yugto na ang plano nila. Hindi na mapakali si Liza. Muli niyang kinapa ang windbreaker. Dapat may isa pa. Ang huling mensahe. Sa loob ng panloob na bulsa, sa isang lugar na hindi karaniwan, may naramdaman siyang matigas. Hindi ito papel. Ito ay isang maliit at matigas na parang kahon. Ang pangatlong nahanap niya ay iba sa mga memo. Sa kailaliman ng panloob na bulsa, kinailangan niyang kalasin ang isang tahi para marating ito. Ang naramdaman niya ay isang artipisyal, matigas, at maliit na bagay. Ang puso ni Liza ay sasabog na sa pag-asa at takot. Ano ito? Dahan-dahan ngunit mabilis niyang kinalas ang huling tahi. Nang sa wakas ay nabutas ang lining, isang maliit na plastic bag ang lumabas. Maingat niya itong hinugot. Dobleng binalot ang plastic para protektahan sa kahalumigmigan. Nang buksan niya ito, isang maliit na itim na plastic ang lumabas kasing laki ng dulo ng hinlalaki. Isang USB memory stick. Nang makilala niya ang bagay, napigil niya ang kanyang hininga. Bakit may ganito? Halos hindi gumagamit ng computer si Aling Flora. Bakit niya itatago ang isang USB stick sa ganito kaingat na paraan? Anong data ang nasa loob nito? Ang tiyak na ebidensya laban kina Leo at Sabrina? O isa pang mensahe para kay Liza? Ano man ito? Ito na ang huling baraha na ipinagkatiwala sa kanya ni Aling Flora. Mahigpit na hinawakan ni Liza ang maliit na USB stick. Sumikat na ang araw at maliwanag na sa labas ng kubol. Hindi na siya pwedeng manatili rito. Kailangan niyang makita ang laman ng USB at planuhin ang susunod na hakbang. Pero saan? Ang pumasok sa isip ni Liza ay ang 24 oras na internet cafe sa tapat ng istasyon. Ang pera lang niya ay ilang libong piso sa bulsa ng kanyang pantulog. Sapat na kaya ito? Ngunit wala nang oras para mag-alinlangan. Isinuot ni Liza ang windbreaker at umalis sa kubol. Nakakasilaw ang sikat ng araw sa kanyang mga matang walang tulog. Ang mga taong naglalakad ay nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Sa gitna nila, siya lang ang pinalayas ng pamilya, may dalang isang malaking sikreto. Muling bumalik ang pakiramdam ng kalungkutan, ngunit hindi ito ang oras para magdrama. Ang maliit na itim na bagay sa kanyang kamay ang maaaring magpabago ng lahat. Ito ang kanyang tanging pag-asa. Pagpasok niya sa internet cafe, isang kakaibang hangin ang sumalubong sa kanya. Madilim na ilaw, pinaghalong amoy ng disinfectant at air freshener, at ang mahinang tunog ng mga keyboard. Ang mukhang antuking staff ay tumingin sa kanya. Pilit na nagpakatatag si Liza. 2 oras po, mahinang sabi niya. Pinili niya ang pinakasulok na cubicle. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang computer. Inilabas niya ang USB at sinubukang isaksak. 2 beses siyang nagkamali dahil sa panginginig. Sa pangatlong subok, isang click ang narinig at nabasa na ng PC ang USB. Isang folder ang lumitaw sa screen. Siguro si Aling Flora ang nagpangalan. Nakasulat sa simpleng Tagalog, Liza, anak, basahin mo. Huminga ng malalim si Liza. Kapag binuksan niya ito, wala nang atrasan. Maaaring makita niya ang katotohanang ayaw niyang malaman. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil dito. Nakasalalay ang buhay ng kanyang biyenan at marahil, pati na rin ang sa kanya. Pinindot niya ang folder. Anong kasuklam-suklam na sikreto ang nakatago sa maliit na USB na ito? Ang puso ni Liza ay parang sasabog na. Sa loob ng folder, may 3 file. 2 audio file at 1 image file. Lumunok si Liza at pinindot ang unang audio file. Nang mag-play ito,
Ang unang narinig ay mga simpleng tunog kaluskos ng damit, paglapag ng tasa. Malamang ay mula sa isang maliit na recorder na itinago ni Aling Flora. Pagkatapos, isang pamilyar ngunit ngayon ay kasuklam-suklam na boses ang narinig niya. Boses ni Leo. Kapag nawala si nanay, sa akin lahat ng mana. Ang bahay na to, ang ipon, at pati ang insurance money. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Mana? Insurance? Plano niyang ipahamak ang sariling ina? Para sa pera? Sumunod ang malanding boses ni Sabrina. Kung ganon, kailangan na nating bilisan, 'di ba? Mukhang malala na rin ang demensya ni Mama, kaya madali lang siyang ipasok sa facility. Hindi, masyadong magastos ang facility. Mabilis na sagot ni Leo. At saka, masyadong maraming abala. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Ibang paraan? Oo, isang paraan na tahimik, natural, at walang maghihinala. Napatakip si Liza sa kanyang bibig. Nasusuka siya. Ayusin. Natural. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Plano nilang patayin si Aling Flora. Ang sumunod na bahagi ng recording ay mas nakakagimbal. Pero may isang problema, sabi ni Leo. Si Liza. Anong problema kay tita? Masyadong maalaga ang isang yun kay nanay. Palaging nakabantay, kaya mahirap tayong kumilos. Kung ganon, bakit hindi natin unahing ayusin si tita? Kaswal na sabi ni Sabrina. Sa narinig, muntik nang mahulog si Liza sa kanyang upuan. Ayusin siya? Anong ibig sabihin noon? Ang boses ni Leo ang nagbigay ng sagot. Tama ka! Kailangan muna nating paalisin si Liza sa bahay na to. Kapag nangyari yon, mas madali na tayong makakalapit kay nanay. Paano? Madali lang. Pag-aawayin natin si Liza at si nanay. Gagawin nating isipin ng lahat na si nanay na ang may ayaw kay Liza para kusa siyang umalis. Ah, ganun pala! Doon nagtapos ang unang audio file. Tulala si Liza. Si Liza? Lahat ng misteryo kagabi ay nasagot na. Ang pagpapalayas sa kanya ni Aling Flora ay isang kontra-atake sa plano ni Leo. Nalaman ni Aling Flora na plano siyang paalisin, kaya bago pa man mangyari iyon, siya na mismo ang gumanap na kontrabida para patakasin si Liza at ibigay ang ebidensyang ito. Ang biyenan niya ay ginamit ang plano ng kalaban laban sa kanila. Ang sakripisyo at pagmamahal na iyon ay nagpaiyak kay Liza, ngunit walang oras para umiyak. May isa pang recording. Ano ang plano nilang gawin kay Aling Flora? Nanginginig na pinindot ni Liza ang pangalawang audio file. Anong impyerno na naman ang naghihintay sa kanya? Ang pangalawang audio file ay boses lang ni Leo. May kausap siya sa telepono. Hindi marinig ang kabilang linya, ngunit sapat na ang sinasabi ni Leo para malaman ang katatakutan ng usapan. Hello, si Suzuki po. Yung tungkol po sa in-order ko. Available na po ba? Sandaling katahimikan. Walang lasa at walang amoy po, tama? Sigurado po, di ba? Walang lasa, walang amoy. Nanlamig ang puso ni Liza. Liza Suba. Ito ay tumutukoy sa isang lason na hindi mapapansin kapag inihalo sa pagkain o inumin. Ang babala sa pangalawang memo ay nagkatotoo. Gaano po karami ang kailangang ihalo? Ah, ganun po ba? Mga isang buwan bago makita ang epekto. Isa pang katahimikan. Isang buwan, ang panahong iyon ay para unti-unting sirain ang katawan at kunin ang buhay ng walang nakakapansin. Sige po, paki-ready na lang po next week. Cash ko pong babayaran. Doon natapos ang tawag. Nanginginig ang buong katawan ni Liza. Ito ay isang malinaw na plano ng pagpatay. Plano ng asawa niyang lasunin ang sariling ina sa loob ng isang buwan at malapit na niyang makuha ang lason. O baka nakuha na niya. At ngayong wala na si Liza sa bahay, walang hadlang sa plano. Parang masisiraan na siya ng ulo sa takot. Binuksan ni Liza ang huling file, ang image file. Ang lumabas ay mga larawan ng ilang dokumento. Ang una ay ang life insurance policy. Ang dokumentong pinirmahan niya 2 linggo na ang nakalipas.
Nakasulat doon, Death Benefit, 3,000 pesos. Beneficiary, Leo Santos. Ang pangalawa ay ang life insurance policy ni Aling Flora. Death Benefit, 5 million pesos. Beneficiary, Leo Santos. Ang pangatlo ay kopya ng bank passbook ni Aling Flora. Balance, mahigit 4,000 pesos. Ang pang-apat ay mga titulo ng lupa, ang condominium unit na tinitirhan nila at isang lupain sa probinsya na minana ni Aling Flora. Ang halaga ay aabot ng mahigit 100 milyong piso at ang huling larawan, isang sulat kamay na memo. Sulat ni Leo. Plano. 1. Paalisin si Liza. Check. 2. Painumin ng gamot si nanay. 3. Tapusin pagkatapos ng 1 buwan. 4. Palabasing namatay dahil sa demensya. 5. Ayusin ang mana. Nang makita ang plano, may pumutok sa isip ni Liza. Hindi siya makahinga, umiikot ang kanyang paningin. At isang matinis na tunog ang umuugong sa kanyang tainga. Plinano ng kanyang asawa ang lahat. Paalisin siya. Lasunin ang ina. At kunin ang lahat ng yaman para magsimula ng bagong buhay kasama si Sabrina. Hindi na napigilan ni Liza, sinuntok niya ang mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Kumukulo ang kanyang dugo sa galit, desperasyon, at takot para sa kaligtasan ng kanyang biyenan. Alam ni Aling Flora ang lahat ng ito, kaya nagpanggap siya sa loob ng 3 taon. Nag-ipon ng ebidensya at sinubukang guluhin ang plano para protektahan si Liza. At kagabi, nang malaman niyang isasagawa na ang unang hakbang, inunahan niya sila at ipinasa kay Liza ang USB na ito. Hinugot ni Liza ang USB at isinilid sa bulsa. Kailangan niyang kumilos. Paano na si Aling Flora? Baka sinimulan na ni Leo ang pangalawang hakbang. Kailangan niyang bilisan. Kailangang iligtas si Aling Flora. Pero paano? Mag-isa lang siya. Kailangan niya ng tulong. Pero kanino? Sa madilim na cubicle, si Liza ay nalulunod sa desperasyon. Pulis? Pero kikilos ba sila base lang sa laman ng USB na ito? Baka sabihin lang nilang problema ito ng pamilya. Natatakot siyang baka lalong mapahamak si Aling Flora kapag nagkamali siya ng galaw. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang unknown number. Baka sales call lang. Pero pakiramdam niya, ito na ang tulong na hinihintay niya. Nanginginig na sinagot niya ang tawag. Hello? Paos niyang sabi. Hello? Is this Mrs. Liza Santos? Isang kalmado at matalinong boses ng lalaki ang narinig niya. Opo. Sino po sila? Magandang umaga po. Ako po si Attorney Marco Reyes. Abogado? Bakit siya tatawagan ng abogado? Ano pong kailangan ninyo? Tumatawag po ako dahil sa hiling ni Mrs. Flora Santos. Mula kay Aling Flora? Nag-hire siya ng abogado? Sinabi po sa akin ni Mrs. Santos na kung sakaling may mangyari sa kanya o kung hindi na siya makontak sa itinakdang oras, kailangan ko po kayong tawagan agad. Hindi makapagsalita si Liza. Hanggang dito, inihanda ni Aling Flora ang lahat. May nangyari po ba? Mabilis na tanong ni Liza. Opo, mula pa po kagabi ay hindi na namin siya makontak. May usapan po kaming tatawag ako araw-araw para sa safety check pero hindi na po siya sumasagot. Kumabog ang puso ni Liza. Baka kumikilos na si Leo. May iniwan po siyang isang selyadong sobre sa akin. Patuloy ng abogado. Ibibigay ko raw po ito sa inyo kapag nagpunta kayo sa opisina ko. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? Mga 10:00 ng umaga? Opo! Pupunta po ako. Halos pasigaw na sagot ni Liza. Isinulat niya ang address at ibinaba ang tawag. 8:00 pa lang. May 2 oras pa. Tumakbo si Liza palabas ng internet cafe. Dumiretso siya sa isang convenience store, naghilamos sa banyo, at bahagyang inayos ang sarili. Ang mukha niya sa salamin ay mukhang ibang tao.
Ngunit ang mga mata niya ay may bagong liwanag ng determinasyon. Hindi na siya nag-iisa. Gumawa ng paraan ang kanyang biyenan. Bumili siya ng mainit na kape. 9:50 a.m. Nasa tapat na siya ng isang maliit na law office sa isang gusali sa lungsod. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang lalaking nasa mid-40s, mukhang mapagkakatiwalaan, ang sumalubong sa kanya. Si Attorney Reyes. Mrs. Liza Santos? Hinihintay ko po kayo. Maupo po kayo. Kinakabahang naupo si Liza. Mula sa drawer, kinuha ng abogado ang isang makapal na brown envelope. Ipinagkatiwala po ito sa akin ni Mrs. Santos. 6 na buwan na ang nakalipas. Ibigay ko raw po ito sa inyo kapag may nangyari sa kanya. Nanginginig na tinanggap ni Liza ang sobre. Ano kaya ang laman nito? Sa gitna ng desperasyon, hawak na niya ngayon ang sandata para sa isang kontra-atake. Ang brown envelope na iniabot ni Attorney Reyes ay mabigat. Para kay Liza, ito ang bigat ng 3 taong pagtitiis at katapangan ni Aling Flora. Nanginginig na binuksan niya ito. Sa loob, isang makapal na tumpok ng mga dokumento. At tanggapin niyo rin po ito, sabi ng abogado habang inaabot ang isa pang folder. Ito po ang last will and testament na ginawa ni Mrs. Santos. Nakasaad po dito na ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipapamana niya sa kanyang manugang na si Mrs. Liza Santos. Ano po? Ano po? Hindi napigilang sabi ni Liza. Lahat ng yaman. Sa kanya, 6 na buwan na po niyang inihahanda ito. Tiniyak niyang hindi makukuha ng anak niyang si Leo ang mana. At kayo po ang tanging tagapagmana. Tulala si Liza. Bakit siya? At hindi ang tunay na anak. Tila nabasa ng abogado ang kanyang isip. Sabi po ni Mrs. Santos, si Liza lang ang tunay kong pamilya. Matagal nang tinalikuran ng anak ko ang pagiging pamilya. Sa narinig, bumuhos na naman ang luha ni Liza. Alam lahat ni Aling Flora, ang kataksilan ni Leo, ang relasyon nila ni Sabrina, at higit sa lahat, ang tiwala niya kay Liza bilang tunay na pamilya. Pinunasan ni Liza ang kanyang luha at sinimulang suriin ang laman ng brown envelope. Naroon ang mga matitibay na ebidensya. Una, mga screenshot ng text messages ni Leo at Sabrina. Kapag nawala na si nanay, pwede na tayong magpakasal, Leo. Konting tiis na lang, tatapusin ko na to. Pangalawa, mga bank statement. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 3 milyong piso ang nailipat mula sa account ni Leo papunta kay Sabrina. Pangatlo, mga litrato. Magkaakbay sina Leo at Sabrina, kumakain sa mamahaling restaurant, at magkayakap sa harap ng isang hotel. Malamang ay kumuha si Aling Flora ng private investigator. At ang huli, isang sulat. Mula kay Aling Flora, para kay Liza. Nanginginig na binuksan niya ito. Para sa iyo, Liza, kung binabasa mo ito, malamang ay may masama nang nangyari sa akin. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita naprotektahan. Pero sa tulong ng mga ebidensyang ito, siguradong maliligtas ka. Pumunta ka agad sa pulis at humingi ng tulong kay Attorney Reyes. Lahat ng ari-arian ko ay para sa'yo. Ikaw ang ipinagmamalaki kong kaisa-isang anak na babae. Mahal kita, Liza. Mula kay Flora. Pagkatapos basahin, hindi na makita ni Liza ang mga letra dahil sa luha. May nangyari po kay Mrs. Santos. Tama po ba? Tanong ng abogado. Tumango si Liza. Opo, nasa panganib po siya. Kailangan na nating pumunta sa pulis. Naiintindihan ko. Matatag na sabi ni Attorney Reyes. May kilala po akong mahusay na investigador sa presinto. Tatawagan ko siya ngayon din. Sabay tayong pupunta doon, dala ang mga ebidensyang ito. Tumayo si Liza. Hawak ang sobre na parang sariling buhay. Wala ng oras. Kailangang iligtas si Aling Flora, ang kanyang kaisa-isang tunay na pamilya. Habang nasa taxi papuntang presinto, halos lumabas ang puso ni Liza sa kaba. Ire-report niya
ang sariling asawa. Ang asawa niya sa loob ng 25 taon. Ngunit ang katatagan ni Attorney Reyes sa tabi niya at ang mga ebidensya sa kanyang kandungan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pagdating nila sa presinto, ipinakilala sila kay SPO4 De Castro, isang veteranong pulis. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong nito. Nanginginig na sumagot si Liza. Yung biyenan ko po, nasa panganib. Plano po siyang patayin ng asawa ko. Nagbago ang ekspresyon ng pulis. Mrs., kumalma po kayo. Ipaliwanag niyo po ang lahat. Inilatag ni Liza ang lahat ng ebidensya. Ang USB, ang mga litrato, ang mga text, at ang sulat. Sinuri ni De Castro ang lahat. Ipinasok niya ang USB sa computer at pinatugtog ang audio. Kapag nawala si nanay, sa akin lahat ng mana. Ang malamig na boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa silid. Nang matapos, seryoso na ang mukha ni De Castro. Sinuri niya ang plano ng pagpatay, ang mga insurance, at ang sulat. 3 taon siyang nagpanggap na may demensya para lang makakalap ng ebidensya? Bulong ni De Castro, puno ng paghanga. Ito ay malinaw na kaso ng frustrated murder. Sabi niya, mula sa plano at sa audio, posibleng nagsimula na ang paglalason. Opo, sigaw ni Liza. Kailangan na po nating iligtas si nanay. Mag-isa lang po siya roon ngayon. Sige, kikilos tayo ngayon din. Mabilis na desisyon ni De Castro. Sa dami ng ebidensyang ito, pwede na ang warrantless arrest. Tinawag niya ang 2 niyang tauhan at nagbigay ng utos. Humingi siya ng backup na police car. Sama po ako. Pakiusap ni Liza. Pumayag si De Castro. Pero huwag po kayong hihiwalay sa amin. Sumakay sila sa mga hindi markadong sasakyan ng pulis at mabilis na tinahak ang daan patungo sa kondominium ni Liza. Tahimik ang sirena, ngunit tensyonado ang hangin. Nagdasal si Liza. Nay, sana po ligtas kayo. Sana maabutan pa namin kayo. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa tapat na sila ng pamilyar na gusali. Mabilis at tahimik na kumilos ang mga pulis. Sumakay sila sa elevator. Bawat segundo ay parang 1 oras. Nang nasa tapat na sila ng pinto, tinanong ni De Castro ang passcode. Ibinigay ito ni Liza. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang pumasok si De Castro at ang mga pulis. Kasunod si Liza. Tahimik ang sala. Walang tao. Sir, dito po, sabi ng isang pulis, nakaturo sa kusina. Sa ibabaw ng mesa, may 2 set ng pagkain at sa gitna, isang mangkok ng mainit na sopas. Sa tabi nito, isang maliit na plastic sachet na may puting pulbos. Maingat itong kinuha ni De Castro. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Leo. Nang makita niya ang mga pulis at si Liza, nanigas siya sa gulat. Liza, anong ginagawa mo rito? Bakit may mga pulis? Lumapit si De Castro. Mr. Leo Santos? Pulis po. Iniimbestigahan po namin kayo sa kasong frustrated murder. Nasaan po ang nanay ninyo? Namutla si Leo. Anong pinagsasabi nyo? Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Aling Flora. Lumabas siya, nanghihina at maputla. Nay! Sigaw ni Liza at niyakap ang payat na katawan ng biyenan. Patawarin niyo po ako, Nay. Nahuli po ako. Liza. Anak. Mahinang bulong ni Aling Flora. Magaling ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Konting oras na lang sana. Huli na ang lahat. Umiyak si Liza habang yakap ang kanyang biyenan. Ligtas siya. Nakaabot sila. Tumingin si De Castro kay Leo. Mr. Santos, ano itong sachet sa mesa? Bitamina po yan para sa nanay ko. Palusot ni Leo. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw ni De Castro. Hawak namin ang lahat. Ang audio, ang mga text, at ang plano mo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Leo. Sa sandaling iyon, pumasok si Sabrina, may dalang mga pinamili. Anong nangyayari dito?
Bakit may mga pulis? Miss Sabrina Mercado, aarestuhin ka rin namin sa kasong conspiracy to commit murder? Ano? Leo, anong nangyayari? Sigaw ni Sabrina, ngunit hindi na makasagot si Leo. Leo Santos, Sabrina Mercado, arestado kayo sa kasong frustrated murder at conspiracy, anunsyo ni De Castro. May karapatan kayong manahimik. Habang sinusubukan silang posasan, sumigaw si Leo. Teka, wala pa akong ginagawa? Kung ganon, ano ang mga recording na ito? Ang lason? At ano itong sopas at pulbos sa mesa? Tanong ni De Castro. Natahimik si Leo. Hindi ko alam yan, sigaw ni Sabrina. Sabi niya ipapasok lang sa facility si tita. Kailangan na nating bilisan, di ba? Sinong nagsabi niyan? Tanong ni De Castro. Hindi na nakasagot si Sabrina. Kinaladkad sila ng mga pulis palabas. Naiwan sa sala sina Liza, Aling Flora, at De Castro. Ipapasuri po namin itong sopas at pulbos, sabi ni De Castro. At ang nanay niyo po, kailangang ma-check up agad sa ospital. Tumango si Aling Flora. Ilang araw na rin po talagang masama ang pakiramdam ko. Pero tiniis ko lang hanggang makumpleto ang ebidensya. Tiningnan ni De Castro ang dalawa. Kahanga-hanga po ang ginawa ninyo. Lalo na po kayo, ma'am. 3 taon kayong nagtiis. Hindi ko akalaing gagawin ito ng sarili kong anak. Ngunit ang manugang na ito, kailangan kong protektahan. Siya ang tunay kong anak. Hinawakan ni Liza ang malamig na kamay ni Aling Flora. Tapos na ang bangungot, ngunit ang hindi pa niya alam. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lang sa isang bagong entablado ang korte. 1 buwan matapos ang aresto, nagsimula ang paglilitis. Puno ang korte ng media at mga usisero. Magkatabi sa upuan ng mga biktima, sina Liza at Aling Flora. Pagpasok ni Leo at Sabrina na nakauniporme ng bilanggo, ibang-iba na ang kanilang itsura. Payat at walang buhay si Leo, habang si Sabrina ay laging nakayuko. Binasa ng piskal ang mga sakdal. Pinatugtog sa korte ang mga audio recording. Kapag nawala si nanay, sa akin lahat ng mana. Umugong ang bulungan at galit sa korte. Ipinakita sa screen ang mga text at ang sulat kamay na plano. Walang duda ang kanilang kasalanan. Nang tanungin si Leo kung bakit niya ginawa iyon, mahina siyang sumagot. Kailangan ko po ng pera para sa promosyon sa trabaho at nasilaw po ako sa yaman ni nanay. Tumestigo si Aling Flora. Kalmado at matatag, isinalaysay niya ang 3 taong pagtitiis, ang pagpapanggap, at ang huling plano para iligtas si Liza. Tahimik ang buong korte. Marami ang napaiyak. Huling tumestigo si Liza. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Noong gabing iyon, akala ko po wala na ang lahat. Pero sa loob ng windbreaker na ibinato sa akin, nandoon po ang pagmamahal na handang magsakripisyo ng biyenan ko. 3 taon po siyang nagdusa sa impyerno para sa akin. Pagkatapos ng lahat, hinatulan sila. Ang abogado nila ay humingi ng mas magaan na parusa. Ngunit matigas ang piskal. Ang planong ito ay lubhang masama at planado. Dapat silang parusahan ng mabigat, araw ng hatol. Hinahatulan si Leo Santos ng 15 taong pagkakakulong. Si Sabrina Mercado, 10 taong pagkakakulong. Napaluhod si Leo habang napasigaw si Sabrina. Isang mahabang at madilim na kabanata ng kanilang pamilya ang nagsara at isang bago ang magbubukas. Lumipas ang 1 taon. Taglamig na naman, ngunit ang sala ng bahay ng mga Santos ay puno ng init at kapayapaan. Sina Liza at Aling Flora ay hindi na magbiyenan, kundi tunay na mag-ina. Ang kanilang samahan ay pinatibay ng pinagdaanang pagsubok. Sa pader ng sala, sa isang magandang frame, nakasabit ang luma at kulay asul na windbreaker. Ang simbolo ng kanilang muling pagsilang. Sa ilalim nito, isang maliit na plaking isinulat ni Liza. Ang pag-ibig, minsan ay nagaanyong kalupitan upang tayo'y protektahan. Naging araw-araw na,
Gawain ni Liza ang pagmasdan ito habang nagkakape. Naaalala niya ang gabi sa kubol, ang pag-iyak, at ang pagkadiskubre sa mga mensahe. Dahil sa hirap na iyon, mas nauunawaan niya ang halaga ng kapayapaan ngayon. Si Aling Flora, pagkatapos ng gamutan, ay ganap ng gumaling. Walang naiwang masamang epekto ang lason. At ang mga sintomas ng demensya ay parang bulang naglaho. Aktibo na siya ngayon sa mga gawain sa komunidad at masayang namimili kasama si Liza. Liza, anak, magsinigang kaya tayo mamaya. Masarap ang mainit na sabaw kapag malamig ang panahon, nakangiting sabi ni Aling Flora habang naggagansilyo. Sige po, Nay. Bibili po tayo ng sariwang kangkong at masarap na baboy, nakangiting sagot ni Liza. Ang normal at masayang buhay ay bumalik na. Sina Leo at Sabrina ay pinagdurusahan ang kanilang kasalanan sa kulungan. May mga sulat ng paghingi ng tawad mula kay Leo, ngunit hindi ito binubuksan ni na Liza at Aling Flora. Hindi na ito usapin ng pagpapatawad. Sila ay nasa ibang mundo na. Kung hindi dahil sa windbreaker na iyon, wala ang buhay nila ngayon. Isang pamilya ang nawasak, ngunit 2 babae ang naging tunay na pamilya. Ang windbreaker sa pader ay patuloy na magiging saksi sa kanilang bagong simula, isang simbolo ng katapangan, pag-asa, at pag-ibig. Sa labas, nagsisimula ng ambon, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, kasing init ng sikat ng araw. Umupo si Liza sa tabi ni Aling Flora at humigop ng mainit na salabat. Ang lasa nito, para sa kanya, ay mas matamis at mas banayad kaysa sa anumang inumin na natikman niya sa buong buhay niya. Ang kwento ay nagtatapos sa isang tahimik at tiyak na pag-asa.